Sa mga pasahero na makakalimot makapag-register sa kanilang e-travel departure card kapag palabas sa Pilipinas, ay huwag na kayong mag-alala. Dahil meron na kayong tablet na pwedeng magamit sa loob ng NAIA kung nakalimutan nyo mag-register, lalo na sa mga OFW or pasahero na walang touchscreen na cellphone. Para naman sa mga luluwas ng bansa, may mga tablet na pwedeng gamitin sa loob ng NAIA para sagutan ang inyong online departure card. Nagbabalik si Gerald de la Peña. Nakaabang at ready to use na ang mga tablet na ito sa tapat ng mga immigration booth sa Ninoy Aquino International Airport. Dito magsasagot ang mga pasahero ng kanilang online departure cards na hinihingi ng Bureau of Immigration sa sino mang lumalabas ng bansa. Ito rin ang sagot ng pamahalaan sa mga Pinoy na nakakalimot o hindi pa alam ang tungkol sa e-travel. Dito sa pre-departure area na NAIA Terminal 3, dito sa lugar nito ay mayroong 2 tablet. At itong mga tablet na ito na may internet connection ay nakaredy na rin itong etravel.gov.ph para madaling masagutan ng mga pasahero yung mga detalyeng kailangan ng immigration, customs at quarantine katulad ng pangalan, petsa ng kapanganakan at mga flight details. Pero kahit meron na nitong tablet nito ay meron pa rin itong lumang departure card para naman sa mga hindi pa komportableng gumamit ng tablet. Katunayan, pwede rin i-update sa mga tablet ang inyong e-travel records, bagay na ikinatuwa ng mga pasahero. Mas madali po ito. Mas madali. Convenient po ito kaysa sinusulat. Kasi pag susulat, minsan mali-mali pa lalo pag may mga kolom-kolom ng letter. Mas mabilis po ito. Pero meron pa rin mga nalilito at mas pinipiling magmano-manong magsulat sa lumang departure card. Actually, gumamit kami, hindi lang kami aware na hindi na kailangan to if e-travel. Actually, meron kami. So parang medyo nalito lang? Nalito lang, yes. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, umaabot na sa 3,000 pasahero ang gumagamit ng e-travel kada minuto. Simula nang imandato ito ng pamahalaan para sa mga papaalis sa pasahero at mga Philippine passport holders na parating sa bansa noong nakaraang buwan. Yung dati, pagpasok sa airport, sa dami na dapat mong gawin, yung manual filling up ng manual arrival card. Kapag foreigner ka, minsan nakaka-consume po yan na mahigit 30 minutes to 1 hour na kaysa na nagre-relax ka sa airport, no? Pero ngayon, hindi na. Umaasa ang DICT at ang Bureau of Immigration na kahit paano'y maiibsan nito ang tagal ng ipinipila ng mga pasahero sa NAIA. Paalala guys na walang nagbago sa pagpapatupad ng e-travel. Required pa rin tayo mag-register dito pauwi man or palabas sa bansang Pilipinas. At ang registration ay 3 days before ng flight nyo pauwi sa Pilipinas at 3 days before flight din pabalik sa ibang bansa or papunta sa ibang bansa. Mapaturista man or OFW basta Philippine passport holder. Lahat ng papasok or papunta sa Pilipinas ay required mag-register sa e-travel arrival card. Mapa-Pilipino man or foreigner. Pero kapag papunta sa ibang bansa or palabas sa bansang Pilipinas, ay yung mga Filipino lang ang required mag-register sa e-travel departure card. Mapa-OFW man yan or turista o kaya naman ay resident na sa ibang bansa. At kahit naka-dual citizen guys, basta Philippine passport holder. Pero yung mga foreigner at yung mga Pilipino na foreign passport holder na, ay hindi na required mag-register sa e-travel departure card palabas sa bansang Pilipinas or pabalik sa ibang bansa. Exempted na sila dito. What? Pero guys, kahit pa mayroong available na tablet sa NAIA sa mga nakalimot mag-register sa e-travel departure card, ay mas maganda pa rin na advance kayo mag-register. Pwede na kayo mag-register 3 days before ng flight nyo pabalik sa ibang bansa. Any day guys, basta within 3 days. Pwedeng 1 day, pwedeng 2 days at 3 days before flight. At pwede din kayong mag-register kahit nasa airport na kayo. Basta not later than 3 hours para hindi kayo maiwan ng inyong eroplano. Sa mga walang idea kung paano mag-register sa e-travel arrival card at sa e-travel departure card, ay meron akong mga step-by-step guide video na ilalagay ko yung mga link sa description ng video na ito para mapanood nyo. At yung mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.